ay magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. Okay, let me address the files, Cabral, whatever name you wanna have these files. The Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Ito yung latest update, no? Ito yung mga na-arresto na, ito yung mga pending yung mga warrants of arrest. Next slide please. Ito na yung mga bagong mga nadagdag na surrender na pera, 241 million. Meron ding nadagdag na freeze na assets. No, 20 billion na ang frozen assets as of December 19. No, ito yung breakdown. Tuloy-tuloy pa rin ito. Wala tayong tigil dito. No, at tingin ko ang ombudsman magkakaroon ng mga announcement very soon. No? Next slide please. At alam nyo naman, may mga bagong mga sasakyan na naman na nakuha. Ngayon, pati yung mga sasakyan, ibang sasakyan ni former Congressman Zaldico, nakuha na rin at I'm sure susunod nang i-auction ito katulad ng mga ginawa kay Diskaya. Yon, may Rolls Royce pa doon. No? Ito yung mga nakuha na. So tuloy-tuloy pa rin ito, walang tigil. No? Magkakaroon kami ng meetings with the DOJ and Ombudsman sa mga susunod na araw para lalo pang pabilisin itong mga gagawin natin ito. At finally, gusto kong i-announce lang na on January 20, ako'y magtitistigo sa Sandigan Bayan sa trial ni former Congressman Zaldico. So, I don't know kung ano ang rules ng Sandigan Bayan dito, kung ito ba ay open. I'm not sure, pero ina-announce ko lang sa inyo na on Tuesday, ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. So, we will give you updates dun sa aking sworn testimony sa kasong yan. At syempre, dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo kung magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, patuloy nitong proseso nating pananagot ng mga dapat managot. Sec, good morning po. The Yes. House Infrastructure Committee po announced that it plans to request a copy dun sa kumakalat nga po na Cabral files from the DPWH. Yeah. Are we willing to give it to them? And how is this different, sir, from the list of allocables na na-mention niyo po before na you already submitted it to the House, Senate, and ICI in aid of their investigation? Okay, ganito, no? Okay, let me address the files, Cabral, whatever name you wanna have these files. Nung December 22, a few days bago, pagkatapos sumakablang buhay si former Undersecretary Cabral, nag-issue ng subpoena ang ombudsman for all the files, hard copies, at yung mga computer, no, na kung saan nakalagay yung mga files ni former Undersecretary Cathy Cabral. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero yan,
desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agencies. At ang pagkakaalam ko, magkakaroon kami ng conference between the ombudsman, the DOJ, the PNP, cybercrime, NBI, etc. sa mga susunod na araw. At doon natin malalaman kung ano ang dapat gawin dito. So, ang magiging sagot ko sa kahit na sinong humingi nitong mga files na ito ay ipapaalam ko muna sa Office of the Ombudsman dahil sila na ang may kustodiya nito. No? So, yun ang proseso at yun lang naman ang dapat. Kasi tama naman si Ombudsman nung sinabi niya, malay ba natin kung ano na ang mga files na lumalabas? No? Kailangan ma-establish muna natin kung ano ba talaga ang totoong mga files ni former Undersecretary Cabral at kung ito ba ay nabago o na-tamper. Kasi yun ang kailangan talagang i-establish. Kaya nga, kailangan itong i-subject sa forensics. No? Kung yung mga files ba sa computer, nabago ba ito? Kung meron bang mga binago dyan, ano ang mga bago dyan, kailangan ng forensic audit. At siguro dapat tayong lahat, hintayin natin lahat yun. No? Sir, meron din po, meron din pong nagtatanong, like, why was the files po, yung from former USEC Cabral's computers, yung mga files po niya, only turned over to the Ombudsman after her death and not during Doon the yung tayo start nakatanggap of... Hindi, ang Or- mga files, nagpadala na tayo ng iba't ibang files sa Ombudsman. In fact, a lot of those files napadala na rin natin, no? Especially those, and including ICI, you remember, sa Ombudsman, ang pinadala natin, 2016 to 2025. Marami doon, pinadala na natin sa ICI, pinadala na rin natin sa Ombudsman. Pero, yung subpina, talagang sinabi ng Ombudsman, kasama pati yung CPU, pati yung computers, no? So, a lot of those files napadala na in batches, pero yung lahat ng files na sinama sa subpina, pinadala natin yon lahat, including the computers, na sinecure naman natin immediately through the office of Undersecretary Bisnar and Undersecretary Kalima immediately as soon as we took over in September. In fact, kung makikita nyo, secured na secured talaga yun, nakahiwalay yun eh. Yun, ipinadala natin lahat yon sa Ombudsman after we got the subpoena. So, important yon kasi kailangan makita natin kung sa pamamagitan ng forensics, kailangan makita yon ng Ombudsman kung ano ba, kung meron ba, at ano ba ang mga nangyaring pagbabago sa mga files na yon. Yun ang kailangan i-establish. At yun, I think, ang goal ng Ombudsman na gawin very, very soon. Next question. Good morning po, Sec. Arles po from One News. I Yes. just want to ask po, because we have mentioned yung kailangan ma-check yung authenticity and kung wala bang nabago. But the Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Yes, but... May basbas sa akin, kaklarify ko ulit. No? Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GAA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng file sa isang computer, walang basbas sa akin yun. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kong sasabihin yun. No? So, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files and the authenticity of these files. No, so we leave it up to them. It is already subject to the ongoing investigation at pabayaan natin yung mga nakakaalam at yung mga may kustodiya nitong mga dokumentong to na gawin nila ang kanilang trabaho. Okay po, yung next question ko po is, since we are empowering our citizens to use the transparency portal, where DPWH has pledged to ensure that there's full transparency, no? Aren't we looking to also upload or put there the previous like list of the projects, like for the previous years as well? That might Again, possibly uulitin ko, include yung ano po. makikipag-conference kami sa Ombudsman, dudulog tayo sa Ombudsman kung ito ba ay pwedeng gawin. Kasi nga ongoing yung investigation. Eh.
No, ongoing. May mga proseso at may mga rules dyan. So, idudulog natin sa ombudsman yan at tatanungin natin kung ano ang kanyang magiging decision. Pero ngayon, ang kustodiya kasi nasa kanya na. Kasi ongoing ang investigasyon. Yun lang pa. Thank you pa. Thank you. By the way, on the issue of these legal questions, can I just announce and to you, and I will make the official designation in the next few days. From now on, for legal issues and legal concerns of the department, we will be appointing a official spokesperson for all legal questions and legal issues for DPWH. No, and that will be Undersecretary Rico Bernabe. No, so he will be now designated as the official spokesperson for all legal issues concerning all the ongoing investigations, all the ongoing both internal and external to DPWH. No? So, yung investigasyon dito sa mga opisyales, yung investigasyon sa ombudsman, yung dealings with the ICI, with DOJ, lahat ng mga issues na yan, basta legal, of legal nature, si Undersecretary Rico Bernabe, who's obviously a lawyer, siya na ang magsasalita tungkol dyan. Okay? So, I just wanted to make that announcement. Thank you, Undersecretary Rico, for agreeing to that. So, okay. Next question. Any other Sir, questions? Maybe last question. Sir? Last question. Yes. Sorry. Okay lang. Okay lang po. Sir, dugtungan ko lang yung... Ay, Okay lang. sorry. Dugtungan ko lang po yung tanong ni Ardes and maybe to challenge what you said earlier. Sir, is it not important for people to also know who the proponents of the projects na nandun sa localities nila? Kasi this is not even my own opinion. This is Of course. the opinion of lawmakers as early as September last year, and even civil society. They want to know sino po ba yung nag-request in the first place because it empowers people kapag kunwari may nag-fail na kalsada or bridge, Tama. kung sino yung sisingilin po nila. So, Tama. yun po. Absolutely. I agree 100%. I agree 100%. And as far as I am concerned, all of this should be made public. But again, because these particular files are now subject of an ongoing investigation, there are rules and process to it. And I promise you, I will ask the ombudsman this. And if the ombudsman says, fine, okay, then no Okay, problem. sir. We will But the release. 2026 budget is not subject to anything yet. Is that possible for us to know kung sino yung proponents for all DPWH projects for this year? So, I will check if there is in fact a list of that. Meron bang listahan, no? I don't know eh. I'll check with planning. If there's a list, I don't think there's an issue there. Kasi tama nga naman kayo eh. Simple lang naman yan eh. Sa DPWH, and I'm sure mangyayari din sa amin yan ngayon. Ngayon na I will now be the one in charge of the budget for the succeeding year for 2027. Ngayon pa lang, I'm sure nakakatanggap na kami ng iba't ibang mga sulat at request for kalye dito, tulay dito, classroom dito, ospital dito, lahat yan. Ganyan talaga ang mangyayari. Pero tama kayo, walang issue dapat para malaman ng mga kababayan natin, si Mayor ganito, nag-request ng ganito, si Congressman ganito, nag-request ng ganito. But I think the only issue with the past is there are questions as to the veracity of those lists. That's why they are now subject of the investigation. No? So, let me talk to the ombudsman about it, and then ako personally, I have no issue with it. Dapat nga, ikabas lahat yan. Thank you, Sec. Thank you. Thank you very much. Our Okay. press con po. Thank you. Thank you very much. And Happy New Year, everybody. So, basta tayo, trabaho na tayo at ang dami natin kailangan gawin. And again, I just want to reiterate, can we just go to the last slide of the deck, yung social media and emails ng DPWH. So, yun. Again, hihikayatin ko lang ang mga kababayan natin, lahat ng mga hindi tapos, mga sira-sirang kalye, sira-sirang tulay, padala nyo lang po dito at gagawin namin ang lahat para maayos at mabilis na maayos at matapos ang mga proyektong to. Kasi dito dapat po napupunta ang pera ninyo. At ito po ang pangunahing utos ng ating Pangulo nitong bagong taon, na kailangan ayusin na natin finally ang mga proyektong ito para sa inyo. So again, we're asking the public to please
Send us your feedback. Please report all of this to us. And then finally, I just want to invite the media. If you're free, please join us when we inspect Maharlika Highway in Bicol, January 16 to 17. Maraming salamat po. Happy New Year, everybody. Thank you.